Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, bibigyan ko po muna kayo ng halimbawa para mas makita nyo kung gaano kahalaga ang ating leksyon ngayon. So, ito na po yung ating halimbawa. Ang bata ay aking pinsan. Ang bata, the child, ay aking, is my, pinsan, cousin. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa ating larawan, merong apat na bata. Di ba? Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? Pag sinabi ko itong ating mensahe na ang bata ay aking pinsan, kayo ay tiyak na malilito kasi merong apat na bata. Ngayon, yung ituturo ko sa inyong leksyon ay kung paano magdagdag ng panibagong impormasyon kung saan siya ang magiging taga-tukoy kung sino talagang bata ang gusto kong tukuyin. Okay po? So, napaka-importante po noon kasi malay nyo, dumating sa sitwasyon nyo, yung ganyang sitwasyon na meron kayong ideya na gusto nyo sabihin pinsan nyo yung bata, pero hindi nyo naman alam kung paano magdagdag ng panibagong impormasyon para matukoy yung pinsan nyo, mahihirapan na po kayo. Di ba po ba? So, kung malalaman nyo tong leksyon natin, hindi na kayo mahihirapan kung anong dapat gawin. Okay po? Bali, nagdagdag na po ako ng grupo ng mga salita na tutukoy doon sa gusto nating tukuyin kung sino yung bata na pinsan ko. Okay po? At ito yung idinagdag ko na kinakausap noong guro. Na to whom kinakausap noong guro, the teacher is talking. So, ang bata na kinakausap noong guro ay aking pinsan. The child to whom the teacher is talking is my cousin. Kung mapapansin nyo, dahil sa grupo ng mga salita, ngayon, alam na natin kung sino yung batang pinsan ko. At ito pong kinakausap ng guro at hindi yung naglalarong tatlo. Okay? Ngayon, ang malaking tanong, paano ko nalaman o paano ko nalamang dapat ganito ang pagbuo ng grupo ng mga salita para magamit natin na pantukoy. Katulad nito, itong na, ang katumbas sa English ay to whom. Di ba? Tiyak may magtatanong, bakit hindi who? Okay? Lalo-lalo doon sa mga nakapag-aral na ng English. Meron po tayong dahilan dyan. Okay? At mamaya ibibigay ko sa inyo. Kaya sana may kitapos po itong video natin para maunawaan nyo ng lubos at makagawa kayo ng ganitong klaseng mensahe. Bali ito pong itinuturo ko sa inyo ay medyo advanced na. Medyo advanced na po. Kasi gumagamit na tayo ng complex sentence. Okay? Kung saan gumagamit tayo ng dalawang clause. Dependent clause and independent clause. So, kung hindi nyo pa alam yun, malalaman nyo rin dito. Okay po? So, doon po sa pagbibigay ko ng impormasyon para matukoy yung bata, ang ginamit ko po ay itong mga salitang na at grupo ng mga salita. Ito po lagi ang gagamitin natin para makapagbigay ng pagkakakilanlan doon sa gusto nating tukuyin doon sa ating tagapakinig. Okay? So, basahin ko lang po ang ibig sabihin ng na at grupo ng mga salita dito sa ating leksyon. Ito ay tagadagdag ng ideya sa isang mensahe para matulungan ang ating kausap na matukoy o makilala ng lubos ang tao o grupo ng mga tao na gusto nating tukuyin. Okay po? Ngayon po, alamin natin kung paano bumuo ng na at grupo ng mga salita sa English. Ano po bang bumubuo sa kanila? Okay? So, meron pong tatlong bagay na bumubuo sa kanila. At ang unang bagay ay ito. Isang tao o grupo ng mga tao na pag-uusapan o kaya tagagawa ng aksyon. Okay? Ibibigay ko po sa inyo halimbawa. So, ito po yon yung ang babae na mahal niya ay wala sa trabaho. So kuhanin po muna natin itong salitang na at yung mga grupo ng mga salita na kasamahan ng na. At ito yung na, mahal niya. Okay?
Bali, ayusin muna natin to sa tamang paraan. Okay? Di ba yung na, tinutukoy niya yung babae. Di ba? So, ang ibig sabihin yung babae at yung na ay iisa lang. Magkaiba lang po sila ng salitang ginamit. Kasi, kasi yung na gagamitin nating tagatukoy noong babae. Samantala yung babae, siya naman yung tutukuyin nung na. Okay? Kaya magkaiba sila. Kasi pag sinabi nyo ang babae, mali na po yun. Di ba po ba? So, ayusin po muna natin itong na mahal niya. Okay? So, yung nandito, di ba katumbas ng babae? So, pansamantala, gawin muna natin itong na bilang ang babae. Okay? At ito po yung nasa baba. Mahal niya ang babae. Para makita nyo. Sino pinag-uusapan natin dyan? Di ba itong niya? Na yung taong iyon ay nagmamahal sa babaeng iyon. Di ba po ba? So, ngayon, nakikita natin na doon sa na at grupo ng mga salita ay merong kasama doon na pinag-uusapan. At ito nga po yung niya. Okay? At makikipansin po na yung niya, siya rin yung tagagawa ng aksyon kung mapapansin nyo. 'Di ba? Itong niya, yan yung nagmamahal sa babae. Mahal niya ang babae. Okay? So makikitandaan na po, ang unang bagay na bumubuo do sa na at grupo ng mga salita ay tao o grupo ng mga tao na pag-uusapan o kaya tagagawa ng aksyon. Kung dito po sa akin binigay na halimbawa, pinag-uusapan na siya pa yung tagagawa ng aksyon. Pwede po 'yon. Tapos pwede rin po yung pinag-uusapan lang siya pero wala siyang ginawang aksyon. Pwede rin po 'yon. Okay? Okay po, dito na tayo sa pangalawang bagay na bumubuo sa na at grupo ng mga salita. At ito po yun, yung aksyon na salita. Okay? Makikitandaan na po. Aksyon na salita. Pero yung aksyon na salita natin ay dapat nangangailangan ng tao o grupo ng mga tao para makumpleto ang ideya nito. Dito po tayo sa ating halimbawa para mas maliwanagan kayo. Na mahal niya. Okay? Ayusin po muli natin yan katulad kanina. Mahal niya ang babae. Ang aksyon na salita po natin dyan ay itong mahal. Hindi po itong niya. Kasi itong niya, tao yan. Yung ang babae, tao rin po yan. Itong mahal, yan ay aksyon na salita. Ibibigay ko sa inyo ang paliwanag patungkol dyan. Pag mahal mo yung tao, pinagluluto mo, inaalala mo lagi, inaalagaan mo, pinapahalagaan mo. Kung mapapansin nyo, yung mga sinasabi kong pinagluluto mo, inaalagaan mo, ikaw ay gumagawa ng aksyon, di ba? At pag binuo natin yung mga salitang iyon na inaalagaan mo, pinagluluto mo, pagmamahal yun. Kaya yung salitang mahal, aksyon na salita yan. Kasi gumagawa ka ng aksyon para maalagaan mo yung tao. Okay po? Okay po, ngayon na alam nyo na itong mahal ay aksyon na salita, dapat din daw po yung aksyon na salita natin na kasama doon sa na at grupo ng mga salita, dapat yung uri ng aksyon na salita natin ay nangangailangan ng tao o grupo ng mga tao na mapagbibigyan niya o maapektuhan niya. Okay? Yung ganong klaseng aksyon na salita, ang tawag po sa kanila ay tinatawag na transitive verb. Bali po ang verb, yan ay aksyon na salita. Pag sinabi nating transitive verb, yan yung aksyon na salita na nangangailangan ng mapagpapasihan ng aksyon. Okay? Kumbaga, yung aksyon na salita natin, yung aksyon natin, nangangailangan ng mapagbibigyan ng maapektuhan nito. Okay po? Katulad nito, mahal niya. Pag sinabi nating mahal niya, kung mapapansin nyo, nangangailangan tayo ng tao para makumpleto yung ideya noong ating aksyon na salita. Di ba po ba? At ito nga yung ang babae. Pansin nyo? Kaya ibig sabihin, pag maglalagay kayo ng aksyon na salita na kabilang sa na at grupo ng mga salita, dapat nangangailangan ng tao o grupo ng mga tao na kukumpleto sa ideya niya. Okay? Okay, meron din po kasi ibang
meron ding ibang aksyon na salita na hindi nangangailangan ng mapagpapasihan nito o maapektuhan nito. Katulad nitong ibinigay ko sa inyong halimbawa. Katulad nito, siya ay tumatakbo. Kung mapapansin nyo, kumpleto yung ideyang ibinibigay ng ating aksyon na salita. Hindi niya na kailangan ng iba pang tao para maapektuhan nito, para makumpleto yung ideyang gusto niyang iparating. Di ba po ba? So, ang ibig sabihin niyan, may dalawang klase ng aksyon na salita. Intransitive verb, at ito nga po yung kabibigay ko lang kung saan hindi nangangailangan ng tao o grupo ng mga tao na mapagbibigyan nito o maapektuhan nito, o kaya itong kailangan natin doon sa pagbuo ng na at grupo ng mga salita na tinatawag na transitive verb. At ito yung halimbawa, yung mahal. Okay po? And may kitandaan po, pag gumamit tayo ng transitive verb, ibig sabihin niyan, hindi ang pinag-uusapan ang kailangan ng aksyon dito, kundi ibang tao. Katulad nitong ang babae, hindi itong niya na ating pinag-uusapan. Okay po? Okay, dito na po tayo sa pangatlong bagay na bumubuo sa na at grupo ng mga salita. At ito na po yung salitang na isasali natin bilang whom sa English. Bali, ang ibig sabihin po niyan, siya yung tagatukoy sa tao o grupo ng mga tao na kailangan ng aksyon na nagmula sa ating pinag-uusapan. Okay? So, ang ibig sabihin nitong na, yan yung kanina yung ang babae. Ito, mahal niya ang babae. Ito yon yung ang babae. Pero pinalitan lang natin ng na. Di ba? Kasi yung na ay ginamit natin bilang tagatukoy doon sa ang babae para makapagdagdag pa tayo ng panibagong ideya na magpapakilala doon sa babae. Okay po? So, ito lang po ang gusto kong sabihin patungkol dito sa ikatlong bagay na natin na ginagawa. Bali, may ikipansin po kung paano natin isalin yung ating na at grupo ng mga salita sa English. Yung tamang pagkasunod-sunod. Dapat daw muna ay itong na. Edi, whom sa English. Kung mapapansin nyo, yung mahal dito, aksyon na salita. Diba? Yun yung love. Diba? Loves. Tapos yung niya dito, yan yung he. Kung mapapansin nyo, magkabaliktad yung posisyon nitong mahal at itong mahal niya at itong he loves, magkaiba, magkabaliktad. Yan ang dapat tandaan nyo sa paggawa, na pagkatapos ng na bilang whom, dapat ang isunod nyo ay yung pinag-uusapan, yung he, yung niya, bago pa yung mahal, yung aksyon na salita na loves. Dapat ganito ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Okay? Para hindi kayo magkamali sa English. Kasi baka ang gawin nyo, na whom, tapos yung mahal, ilalagay nyo sa gitna. Tapos yung niya, pangatlo. Dahil ganun ang sa Tagalog. Mali po yon. Okay? Okay po. Bali, ito pong na at grupo ng mga salita, di ba, nagbigay ako sa inyo ng tatlong bagay na bumubuo sa kanila. Oras na hindi nyo maibigay, alin man doon sa ibinigay ko sa inyo, kunwari, dalawa lang na ibigay nyo, o isa lang, o kaya tatlo, pero hindi naman yun yung bagay na itinuturing na kailangan doon sa pagbuo ng na at grupo ng mga salita, mali na po kayo. Okay? Ito po ang magsisilbi sa inyong basihan para makagawa kayo ng na at grupo ng mga salita na tagatukoy, kung saan yung na ay gagamitin natin bilang whom. Okay? Kailangan ng aksyon. Yan yung na. Pinag-uusapan kung saan nagmula ang aksyon. Yan yung subject o pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon. At yung aksyon na nangangailangan ng tao para makumpleto ang ideya nito. Yan yung aksyon na salita. Okay? Dapat makumpleto nyo itong tatlong bagay na to para makabuo kayo ng na at grupo ng mga salita. Okay po? Okay, napaka-importante po nito, paalala. May tatlong klase ng pagsasalin ng na bilang whom. May tatlong klase ha.
may kitandaan po to. Katulad nito, yung whom bilang na. Kumbaga, isang salita, isang salita. Okay? Ang bata na tinulungan ko ay aking estudyante. The child whom, yun yung na, I assisted, tinulungan ko, ay aking estudyante, is my student. Pansinin nyo ha? Yan. Dito tayo sa pangalawa. Tapos po, dito tayo sa pangalawa. To whom. Kung mapapansin nyo, yung to at saka yung whom, ang katumbas nila ay isang salita lamang at yun yung na. Alam nyo kung bakit? Depende kasi po yun sa ginawa ninyong mensahe. Katulad nito, ang babae na pinadalhan ng bulaklak noong lalaki ay sabik na sabik. Kung mapapansin nyo, yung na dito, taga-tukoy, tagapagpakilala noong babae. Diba? Tapos yung na rin dito, siya rin yung tagaturo kung sinong babae ang padadalhan ng bulaklak. At kaya nagkaroon po tayo, kaya itong na natin nagkaroon ng dalawang gamit, bilang preposition at bilang tagatukoy. Yung preposition po dyan, yan yung to. At yung tagatukoy natin bilang whom. Naintindihan nyo na? Kaya ibig sabihin, yung na natin maaaring buuin ng dalawang salita. Katulad ng preposition at katulad ng preposition na may kasamang whom. Okay po? Tapos, meron din ganitong klase. Meron ganitong kondisyon. Yung whom natin, ang katumbas ay na. Tapos yung preposition natin, ang katumbas ay iba, hindi na, kundi nakasama. Katulad nito, nakilala niya ang lalaki na nakasama mo sa paglalaro ng basketball kahapon. She met the man, nakilala niya ang lalaki na nakasama, with whom. Kung mapapansin nyo, yung nakasama, with yun. Yung na dito, yun yung whom. Kung mapapansin nyo, baliktad. Pero maaari po yung mangyari na ipinapakita ko sa inyo. Okay? Na nakasama, with whom, mo, you, sa paglalaro ng basketball kahapon. Played basketball yesterday. Kung mapapansin nyo, meron tayong kasamang preposition. Yung whom natin may kasamang preposition, pero itinumba sila sa magkaibang salita. So, may kitandaan po yan para hindi kayo malito. Okay? Na yung whom pala, bilang na, pwedeng, ibig ko sabihin, yung na natin, pwede nating isalin sa English na may kasamang preposition o mag-isa lang, o kaya hiwalay sa preposition. Katulad nitong whom bilang na at with bilang nakasama. Okay po? At guys, ito na yung pinaka-importante rin na hindi masyadong nabibigyan pansin na dapat bigyan pansin kasi nakakalito nga po ito. Ito yon. Yung ating tutukuyin na, okay, yung tutukuyin ng na natin, wala po tayong pakialam kung siya man ay yung tao na pinag-uusapan. Okay? Katulad nito, ang babae na mahal namin ay aming ina. The woman whom we love is our mother. Bali dito, yung babae, yung the woman, yan yung pinag-uusapan. Kung saan ay tinutukoy ng na. Okay? Ayos lang po yun. Okay? Tapos po, pwede rin po natin tukuyin ng na at grupo ng mga salita yung ang tao ang tagagawa ng aksyon. Katulad nito, ang mekaniko na tinawagan namin ay nakalimutan dalhin ang kanyang mga gamit. The mechanic whom we called forgot to bring his tools. Kung mapapansin nyo, yung mekaniko siya yung tagagawa ng aksyon. Pwede rin po yan natin gamitan ng na at grupo ng mga salita para tukuyin kung sinong mekaniko. Okay? Pangatlo, ang tao na kailangan ng aksyon na salita. Okay? Yan, napag-aralan na natin yan, di ba? Kadidiscuss ko lang, katuturo ko lang. Pwede rin po natin gamitan ng na at grupo ng mga salita para matukoy
yung tao na kung saan ay siya yung taga-kumpleto ng aksyon na salita. Katulad nito, binisita namin ang pasyente. Di ba itong binisita na kailangan ng tao? Sinong binisita? Di ba itong pasyente? Kaya ibig sabihin, pwede rin daw po itong taga-kumpleto ng ideya ng aksyon na salita na tao na natukuyin ng na at grupo ng mga salita. Okay? We visited the patient. Tapos tutukuyin natin itong patient. Sinong pasyenteng ito? Whom they rescued from Typhoon Yolanda. Okay? And guys, maikipansin po ito. Kalimitan, tingnan nyo yung ating mga halimbawa. Ang mekaniko, the mechanic, ang pasyente, the patient. Kung mapapansin nyo, laging ginagamitan ko ng ang sa English ay the o the. Ito po ang dahilan. Ang paggamit ng the o the plus noun, yung noun po dito, yan po yung pasyente o mekaniko. Okay? Ibig sabihin yan, tao na gusto nating tukuyin. Okay? Ang paggamit ng the plus noun na tutukuyin ng na at grupo ng mga salita ay tumutulong para maituro ng partikular ang taong gusto nating tukuyin. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit ako nagamit ng the o the. Okay? Doon sa taong tutukuyin natin. Okay? Para maituro ng partikular ang taong gusto nating tukuyin. Siyempre, kailangan nating ituro ng partikular para mas mabigyan pa ng tulong yung ating kausap kung sino talaga yung ating tinutukoy. Di ba po ba? Okay, total naman po, nag-aaral tayo ng English. Pag-aralan natin itong na at grupo ng mga salita sa English grammar. Okay, kasi kailangan nyo rin matutunan ng English grammar para mabilis kayong matutong mag-English. Okay. Bali po itong na, ang tawag po sa kanya ay object noun sa English grammar. Okay. Kapag isinalin natin yung na sa bilang whom sa English, itong whom, ang tawag sa kanya ay object noun. Okay. Yung object noun, kapapaliwanag ko lang. Siya yung tao o grupo ng mga tao na kinakailangan ng aksyon. Di ba po ba? Tapos po, dito sa grupo ng mga salita, nandito yung ating pinag-uusapan. Di ba? Yung pinag-uusapan po natin sa English grammar, ang tawag ay subject. Kaya, ibig sabihin, subject, ibig sabihin pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Tapos dito sa grupo ng mga salita, nandiyan din yung aksyon. Di ba po ba? Yung aksyon dyan ay, ang tawag ay ang uri ng aksyon niya ay ang tawag ay transitive verb. Aksyon na salita na nangangailangan ng tao o bagay na kukumpleto sa kanyang ideya. Okay? Ibig sabihin, pag gagawa tayo ng na at grupo ng mga salita sa English, dapat meron tayong bubuuin na tatlo. At yun po ay dapat may subject, tapos may transitive verb, at may object. Okay po? Okay, meron pa po akong gustong ipaalam sa inyo o ituro sa inyo pagdating sa English grammar para talagang kompleto ang inyong ideya tungkol doon sa na at grupo ng mga salita. Bali yung na at grupo ng mga salita, yan ay kabilang sa tinatawag na subject and predicate. Yung subject, alam niyo na naman ang ibig sabihin. Merong pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon doon sa ating na at grupo ng mga salita. Okay? Yung predicate naman, yan ang tawag doon sa kung saan nakakabilang yung ating aksyon na salita at yung object noun kung saan siya yung kinakailangan ng ating aksyon. So, ang ibig sabihin, yung verb at object noun, kabilang yan sa predicate. Tapos yung subject o yung pinag-usapan tagagawa ng aksyon nakakabilang sa subject. So, ibig sabihin, yung na at grupo ng mga salita natin ay merong subject and predicate. Okay? Kung wala ang isa sa kanila, mali na po ang ating ginagawang na at grupo ng mga salita. Okay? Then, ito po yung kailangan nyo malaman kasi para
para mabilis kayo matuto sa English ay itong tinatawag na clause. Itong clause, binubuo ng subject at predicate. Kaya ibig sabihin, yung na at grupo ng mga salita natin, pwede nating tawaging clause. Okay? Tapos po, pwede rin natin tawagin yung na at grupo ng mga salita bilang dependent clause. Kasi po, yung ideyang ibinibigay niya ay hindi mo maintindihan pag siya lang ang ating ginamit. Katulad nito, itong nasa baba, na mahal niya. Kung mapapansin nyo, pag iyan lang ang ating sinabi, hindi natin maintindihan. Hindi kayang mapag-isa ng ideya kasi hindi nga natin maintindihan. Diba? Dumidepende lang siya sa ibang mensahe bilang tagatukoy para makapagbigay ng ideya doon sa gusto nating tukuyin, di ba? Yun lang yung trabaho niya, pero hindi niya kayang mapag-isa. Di ba? Kaya ang tawag sa kanya, dependent clause. Dumidepende lang na clause. Dumidepende lang siya sa ibang mensahe. Okay? At dagdag kaalaman na naman po, ito pong whom ang tawag sa English grammar ay relative pronoun. Ginagamit na pantukoy sa tao o grupo ng mga tao. Yung tao po o grupo ng mga tao, ang tawag po sa kanila ay noun. Okay? Para matukoy, kailangan natin ng relative pronoun. At yun nga po yung whom na sa Tagalog ay na. Okay? At yung whom daw po ay tagabigay relasyon sa idadagdag na impormasyon. Kaya kung mapapansin nyo yung na natin, siya yung taga-connecta ng ating idadagdag na impormasyon doon sa ating mensahe para matukoy natin yung sa ating kausap yung gusto nating ipakilala. Okay? At dahil po sa ang tawag natin sa whom ay relative pronoun, pwede po nating tawagin yung na at grupo ng mga salita bilang relative clause. Kaya guys, kung mapapansin niyo, napakadaming tawag, 'di ba? Yan po ang dahilan. Okay? So, ang relative clause, subject at predicate na gagamitin bilang pandagdag impormasyon sa isang mensahe. Okay, yan ang ibig sabihin. So, yung na at grupo ng mga salita natin, pwede rin nating tawaging relative clause. At ito na po yung huli na pinaka-importante at kailangan yung tandaan. At ito po yung itinuro ko sa inyo ngayon na leksyon. Ang tawag po doon sa ating na at grupo ng mga salita kung saan ay gusto nating maipakilala yung ating tinutukoy, ang tawag po doon ay defining relative clause. Okay? Subject at predicate na tagapagpakilala sa noun na kabilang sa ating independent clause. Okay? Ang independent clause, yun po yung kung saan ay yun yung mensahe na kung saan idadagdag natin yung ating na at grupo ng mga salita. Defining relative clause po ang pinaka dapat yung tandaan kasi sinasabi dito na yung na at grupo ng mga salita ay gagamitin natin bilang tagapagpakilala sa gusto nating tukuyin. Okay? Defining relative clause. Yan po ang itinuro ko sa inyo ngayon. Gamit ang whom. At konting paalala po, wag po kayong gagamit ng comma pag tayo ay gagamit ng defining relative clause. Kasi ang ibig po sabihin ng comma ay yung clause down natin ay hindi ginagamit para magpakilala ng ating tinutukoy, kundi gusto lang natin magbigay ng iba pang impormasyon patungkol doon sa taong pinag-uusapan natin. Okay? Kaya pag naglagay kayo ng comma, ibig sabihin hindi nyo ipinapakilala, nagdadagdag lang kayo ng impormasyon. Eh di ba ang ating pinakapunto o aim, ang aim natin ay maipakilala doon sa ating kausap yung tinutukoy natin kasi hindi niya nga kilala. Pag naglagay tayo ng comma, mali na. Okay? Kaya wag kayo maglalagay ng comma pag ang gagamitin nyo ay defining relative clause. Okay? At ito na po yung huling paalala. Ang tutukuyin natin na tao o grupo ng mga tao gamit ang defining relative clause ay dapat
hindi pa tukoy o hindi pa nakikilala ng ating kausap. Totoo naman po yun. Alangan naman po, gumamit tayo ng defining relative clause o tagapagpakilala kung saan kilala na naman pala talaga nung kausap mo, yung tinutukoy mo. Di ba mali naman po yun? Katulad nito, Piolo Pascual, whom the fans requested, sang an OPM love song. Ito po, yung paglalagay natin ng comma dito, tama yan. Tama po yan. Kasi po, yung kausap mo, kilala na naman si Piolo Pascual. Hindi mo na kailangan ipakilala. Kaya itong whom the fans requested na hiniling ng mga tagahanga, yan po ay tagadagdag lang ng impormasyon. Kumbaga, hindi ganun kaimportante o hindi natin ginagamit na tagapagpakilala doon kay Piolo Pascual. Ang tawag po nga pala dito sa may comma, nilalagyan natin ng comma tapos hindi siya ginagamit na tagapagpakilala doon sa ating tinutukoy ay non-defining relative clause. Okay po? And guys, last na lang po ito. Pag gagamit kayo ng preposition, dapat po ang gagamitin nyo ay whom, hindi who. Okay? Alam nyo kung bakit? Ang paggamit nga pala po sa preposition kung saan kailangan ang gagamitin nyo ay whom ay dapat magkasunod. Pagkatapos nyo ng preposition, ang isusunod nyo ay, kung ang isusunod nyo ay who o whom, ang gagamitin nyo dapat ay whom. Kasi po ang to, nangangailangan ng object. At ang whom po ay isang object. Diba? Kapapaliwanag ko lang, object noun. Kasi po ang who, yung WHO, hindi po siya object noun. Ang tawag po sa kanya ay subject noun. Kaya, hindi po siya maaaring gamitin pagkatapos gumamit ng preposition. Kasi ang preposition po ay nangangailangan ng object, hindi subject noun. Okay? Yun lang po. So guys, maraming salamat po sa mga nanood. And guys, sana kumpletuhin nyo itong ating aralin ngayon. Itong pangalawa na po to. Kasi yung unang-una, who ang aking i-discuss. Ngayon ay whom naman. Sana sana may kompleto po nitong ating leksyon kasi gusto ko kayo maging master sa paggamit ng clause. Okay po? And sana maunawaan nyo kasi gusto ko lang talaga kayo gumaling. Okay? So maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo na po doon sa nag-subscribe, like, and share ng ating channel saka sa mga nagko-comment. Thank you very much po talaga and sana ayos lang po kayo lahat dyan. Good day po muli sa inyong lahat.